Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? Update nga tayo dito kay Boy AC Garage na kung saan napakarami pa rin nagrereklamo nga rito. Kahapon lamang mga kapenyo nagrereklamo rin itong kapwa niya, buy and seller din ng mga sasakyan na kung saan ginagamit nga ni Boy AC Garage ang mga retrato netong kalaban niya sa negosyo na si Four Kings Garage naman mga kapenyo, no? Na kung saan nagreklamo dito kay Boy AC Garage, no? At ito mga kapenyo, basahin natin. Ano to, Boy AC Garage? Bakit pati unit ko pinopost mo? Huwag kang mandadamay ng matitinong at lehitimong buy and sell. Gusot mo, lusot mo. Tama nga naman mga kapenyo, no? Etong si Boy Scammer, napakatindi po talaga nito mga kapenyo, no? Isipin nyo, mga kapenyo, ang dami niya ng reklamong kinakaharap, patong-patong na. Nakukuha pa niyang kumuha, no, ng mga retrato sa mga kalaban niyang reseller din ng mga sasakyan. Kaya nga sinabi ni Four Kings dito na wag mo naman kaming idamay na matitino, no? Parang kumbaga syempre pwede rin silang masangkot, no, o mapagbintangan sa mga ginagawa nga nito ni Boy AC Garage. Basahin pa natin yung iba. At dito mga kapenyo, no, nag-PM nga etong si Four Kings at sabi niya, I'm a new customer. Sumagot yung automatic lang kaya hindi na nakatiis etong si Four Kings at sinabi niya, boss, sa inyo po ba ito? Sabi niya ganon. Wag naman sana kayo mag-post ng hindi sa inyo. Sinisira nyo po presyo ng post ko. 300k, saan ka nakakita ng 2014 na ganyan ng presyo? Oo nga naman mga kapenyo, no? Grabe nga naman talaga itong si Boy AC Garage. Grabe, matindi talagang kapalmoks ng hinayopak na to mga kapenyo, no? Kaya nga kahapon nung nagawa ko ng reaction video itong kay Makagago, hindi ko maiwasan na manggigil talaga, no? Dito sa taong to, napakalaki manloloko talaga. Sipin nyo, pati mga kapwa niya buy and seller ng sasakyan, no, talagang sinisira na rin niya, no. Kumaga kinokopyahan niya ng mga ng mga unit para alam mo yon, masira rin niya. Tapos dito sabi naman niya, kung may problema ka, ayusin mo. Wag yung mandadamay ka pa. Sinisira mo and mga lihitimong buy and sell. So hindi pa rin sumasagot dito, no, etong si Boy AC Garage. Kung hindi puro yung lang niya, no, yung automatic message. Tapos dito meron din, ito rin mga kapenyo, na si Rejan Villena Torres, no, na kung saan isa rin buy and seller ng sasakyan. At dito sinabi nga niya, pinost niya, no, scammer alert, Boy AC Garage. Huwag mong gamitin unit ko para makapang-scam ka. Maawa ka naman sa mga ma-scam mo at mahiya ka naman sa akin. At ako may-ari niyan unit na pinang-i-scam mo. Grabe mga kapenyo, no, tindi ni Boy AC Garage dito. Beware dito guys, iisa lang ang legit na account natin. Pa-share post guys and followers para makaiwas sa scammer na ito, no? So talagang pinost niya itong sasakyan nga na binebenta nito ni Rejan, na kung saan nagsalita siya rito, no, na doon sa buyer na fake account nga daw yun, no? So parang pinalalabas niya na si Rejan yung nanggagaya ng retrato na yon, which is siya talaga ang may-ari. At sinabi nito ni Boy AC Garage, fake account yan ma'am. Oh my goodness, sabi nung babae, naniwala na siya. Magkano naman po yan? 128, negotiable pa. Grabe, no? Gas and go na nga lang daw po. Naalala ko tuloy yung sinabi ni MG na paglabas mo ng Lunes, Martes, sira na po. At sabi naman dito ni ma'am, pag may time po yung kapatid ko, pag walk-in ko po dyan sa garage nyo. Total may alam din po yun sa sasakyan. Salamat po, baka pwede po ng 85k na lang para mapag-ipunan ko sa sahod ko bago dumating ang birthday ng asawa ko. Sabi naman ni Boy AC Garage, sige 90k, pa-reserve mo na ba bossing or bibigay ko na sa iba. Sabi naman nung babae, sir, ano po ang kaha ng sasakyan po? Malupit ka talagang kupal ka, Boy AC Garage. At hindi mo, ayan, pinost ulit siya dito ni Rejan. Sabi, kawawa naman yung pinaghirapan pera na pinambili, nadali na naman ng geng-geng. Which is totoo naman talaga, no. Grabe talaga itong si Boy AC Garage. Kahit sino siguro ay magugulantang, no. Hindi kaya may sakit tong taon to mga kapenyo kung bakit nagagawa niya to, no. Parang alam mo yun, parang hindi na siya na na nakukonsensya sa mga taong ginaganito niya, no. Isipin nyo, pati kapwa niya
nagbebenta ng mga sasakyan, kinukuha na niya ng mga retrato para mapang-display niya doon sa mga binebenta niyang unit na may depekto, no? So sobrang nakakahiya to kasi dapat nga kayo mga ano mo yun, mga magkakasama sa mga buy and seller, dapat kayo yung mga nagtutulungan hindi kayo yung nagsisiraan. Pero ang problema rito, etong si Boy AC Garage, malupit talaga, no? Wala siyang pakialam kung ano yung sasabihin ng tao sa kanya, no? At tara mga kapenyo, panoorin nga natin yung video niya na nag-viral, no? Ito yun mga kapenyo, na kung saan, pakinggan natin. Boss, sige, tanungin kita kung may alam ko sa loob. Kami ngayon. Hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga ako salita. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami nasira. Okay? So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin nasira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit yan, automatic as is where is yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yan ng brand new sa inyo. Wala naman problema dun sa second hand Oo, alam naman natin na second hand, non-refundable. Pero ang hinahabol lang ng customer mo, bigyan mo naman sana ng kahit papanong hustisya yung kanilang mga sasakyan na nabili sa'yo. Isipin mo, wala pang 1 week sira. Tapos isang araw, 2 araw, yung nabalitaan ko nga Isang araw, 30 minutes lang ata mga kapenyo, sira. Diba? Bigyan mo naman ng hustisya, Brad. Diba? Alam nyo, sa ibang mga second hand, pag bumili ka, yung iba yan, 3 months pa warranty niyan, no? Pero sa'yo talagang pag binili wala nang habol Pukin ang ina. Matindi talaga to si Boy AC Garage Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa ng bossing, pag yan tinirik sa inyo, pananagutan nyo na, hindi namin pinilit sa inyo na bilhin. O, kita nyo na yung mga pagsagot niya. Bastos talaga hindi daw niya pinilit na bilhin yan. Gago ka pala kung hindi ka nag-post ng mga inaakit mo yung mga customer mo, hindi naman pupunta yan sa'yo. Gonggong. Sinasabi mo pa good condition, tapos isang araw sira. Saan ka naman nakakitang good condition ganon, di ba? Putang ina. Tama? Ganito kasi, di ba? Yung pagbayad namin. Bossing, wala na ako doon. Basta tayo may kasulatan tayo. Inokontra niya agad Inokontra niya. Kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is. Binalik agad nila dahil tumirik. Rinig nyo naman mga kapenyo, di ba? That is received in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo ang unit na yan, automatic. Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay ako, or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin, boss. Kasi yun ang akala mo, hindi ka papansinin. Pag marami nagreklamo sa'yo, gunggong, yari ka rin. Kahit pa sabihin mong babaliwalain ng korte yan, talagang kung marami na, no, yung naloko mo at magrereklamo, dali ka pa din dyan, boy. Ano, bossing, ako may binila akong Ford Ranger, 350,000. Paglabas namin sa kanto, boss, tinirik kami. Tumatok ang makina. Wala kaming nagawa kahit magpabarangay. Bossing, yun nga hindi pinapaintindi ko ako sa inyo. Bilang siyempre, matanda na kayo. Alam nyo na yung tama't mali, boss. Ganito na alam, bossing. Kung gusto nyo is tutulungan namin kayo, i-check yung unit. Siyempre, kung may kailangan palitan ng pyesa, automatic, so pananagutan. Wala kami doon. Ayun. Grabe mga kapenyo, no? Sipin nyo kakabili pa lang sa kanila, tumirik. Sinabi ni Boy AC Garage dito, kung meron man sira at papalitan ng pyesa, pananagutan nyo na yun. Pukin. Sa madaling salita, pag bumili ka sa kanya ng second hand, wala na talaga. No, kung masira yon, ano mangyari ron, hindi na gumana yon, wala na siya pananagutan to. May napanood pa nga ako, buong makina, pinalitan. Paano naman yun, di ba? Nakamura nga, napamura naman nung nasira yung buong makina, di ba? Kaya nga tatawagan ko rin yung mismong owner kasi yan yung consignment lang sa akin. Kasi ang po namin, boss, pumunta kami ng shop, boss. Kami sa shop. Automatically yan, bossing, huwag kayong kasi di tayo bumibili ng laruan. Automatically, kung nabili niya, pag ngayon, kasi hindi naman namin napinilit sa inyo. So ngayon, may tutulong namin sa inyo is, kontakin kayo may kanya, dahil may kakilala siya mekaniko, gagawin mo. I-check ko ano yung problem, kung bakit nagkaganyan. Pero kung sakali mo may kailangan palitan pyesa, pananagutan niyo. Ma'am, huwag kayo mag-video. Gusto niyo po ba tayo mag-videoan? Hindi, ano lang kami. Ma'am, hindi. Gusto nyo mag-video tayo, walang problema ho. Hindi, ang sa amin lang kasi, ayan, nausap na namin ng maayos. Sir, wait lang, nag-usap na tayo ng maayos Kasi ma'am, hindi kami manlulokong tao. Oo naman. Ito, nag-usap. Puta, ang lupit hindi raw sila manlulokong tao
Pero kitang-kita sa video kung ano yung ginagawa niya sa mga customer niya, ha? Sa inyo na maayos, bossing. Hindi ako ano eh. Isa-isa lang ang bossing ah. Ganito na lang bossing ko. Kontakin kayo na yung may kanya niyan. Dahil may kailangan lang siyang mekaniko, pwede kayo mag-usap. Kasi kayo May kailangan palit ng pyesa, papalitan natin yung pyesa. kasi ang kanya boss, kami dadalhin doon sa may shop, mga kami hingin noon. Kahit hingin lang kami ng kunting suwan lang doon sa paggawa. Ay, hindi mo pwede. Oo. Wala akong ganun, boss. Oh, kita nyo na, rinig na rinig nyo, ha? Yung tao, yung customer, nanghihingi lang ng konti. No? Kumbaga kahit maghati na lang sila, total, bago lang niya binili. Tapos, tignan nyo yung sagot niya, mabilis. Wala raw siyang idadagdag o ibibigay, no? Kumbaga, wala. Putang ina, kawawa yung mga nakabili rito, talagang naloko sila. Wala akong ganun. Like sa kayo magpunta ka sa boss. Nakiintindihan ko. Ano, sir, wait lang ha. Tsaka nung nag-test drive kami, ito kasabay namin. Wala na po yan. Labas na po Sabi tayo. niya, Nasa inyo pag na po, tumirik kotse, po huwag ba, na pwede po kayo bang mag-ibig ibalik? sa amin. Oh, ito palang putang inan to, nagsabi din pala, no, pag tumirik pwede daw ibalik, no? So sabay sinasabi nung bossing niyang kupal na wala raw. Tingnan niyo mga kapenyo, ha, talagang meron silang hocus pocus na ginagawa talaga dito. Sabi niya, hindi Hindi siya pwede makasalita, balik purchase unit. Sabi mo, Kailangan palitan ng pyesa. sinabi mo kuya, Pwede palang change unit gunggong, oh, putang ina. hindi po ako sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Nung nag-test drive tayo, kasama ka po noon. Bossing, walang ganun. Second hand yan. Wait, bago kami kasi bumili, nagtanong po kasi kami, Ang modelong sasakyan, bossing ha. pag tumirik po ba? Tsaka Boss, ganun na lang po. Para matapos tayo, hindi na po mausapan. So yan mga kapenyo, no, ano nga masasabi nyo dito kay Boy AC Garage na kung saan kayo nang bahala humusga kung sa palagay nyo ba lihitimo, no, na sinasabi nga hindi daw sila manloloko. Lihitimo ba na hindi sila manloloko? Dalawang mata po natin na nakakita sa video na to, at ang video mga kapenyo never po magsisinungaling yan. Kahit si mismo si ate na nagbibideo sinabi nga niya doon sa nag-test drive sa kanila kung pwede nga raw ibalik ang unit pagka nagkaroon ng sira or nagloko, at sinabi nga na itong driver ni AC Garage, no, na pwedeng palitan ang unit, which is talagang hindi siya makaimik nung pinipinpoint na nga siya dito ni ate. So yan mga kapenyo, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga penyo, at kita-kita tayo sa sunod kong reaction videos.